Nako, partner, may kikwento ako sa'yo. Uy! Alam mo magandang kwentuhan to. Yeah. Naniniwala ka ba sa 500 pesos na pang Noche Buena ng mga Pilipino? Sabi ito ng isang DTI secretariat. I think secretary ng DTI no? If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Please comment down 500 below. pesos? 500 pesos pa, partner. Partner, parang sa akin para sa akin, ang 500 pesos, ilan na lang yung item na mabibili ko sa grocery ngayon. Ang tanong kasi dito, sasapat ba yung 500 pesos mo pang Noche Buena? Pang spaghetti ko, partner, kulang yun. Diba? Kulang yun, partner. Diba? Kaya nga tanong ko nga, partner, kung sasapat ito. Ngayon, ang tanong sa taong bayan, sa inyo po ba, mga kababayan ko, na nanonood po sa amin dito, mga kapatid, sapat po ba ang 500 pesos na budget para pang Noche Buena? Yan po ang tanong ko sa taong bayan. Di ba? Kasi partner, ang 500 pesos ngayon, ilan na lang ang mabibili mo. Di, baka, tinitingnan ko, alam mo sa totoo lang, tinitingnan ko yung angulo kung saan niya kinuha yung salitang 500 pesos ay kasya na sa isang ordinaryong pamilya. Matanong ko nga siya ba magkano gagastusin niya ngayon sa Noche Buena? Correct. Kasi sa totoo lang. Baka nga sa SNR pa na milyon eh. Diba? Ako kaya kinukundin ako yun. Kasi hindi siya totoo. Tsaka, for me, partner, hindi para i-encourage mong Pilipino na gumastos lang ng 500 para sa Noche Buena. Noche Buena. Alam mo, it's a special event. Yes. It's a once-a-year event. Correct. Tama ka dyan. Diba? Na ginagawa at ginagampanan. Diba? Pilit na ginagawang, let's just say, paano ba yung tamang term dito? Ito yung nakagisnan ng mga Pilipino. Correct. Ng taong bayan, ng bawat Pilipinas sa bawat kabahayan nila, ang magdiwang ng Noche Buena. Yes. Pero bakit po isisiksik sa isipan ng taong bayan yung salitang 500 lang sapat na? Oo. Diba? Hindi ba dapat mas tulungan mo ang taong bayan na magkaroon ng mas malaking idea, magkaroon ng encourage sila na itong Paskong to ay para sa pamilya nyo. Correct. Diba? Itong Paskong to ay para sa bawat Pilipino. Hindi para sabihin mo sa kanila, oy, magtipid ka, 500 lang, okay na. Hindi, sa totoo lang, partner. Tinignan ko sa angulo yung sinasabi niyang 500 pesos daw. Pinakita ka angulo? Sa totoo lang, wala. O, diba angulo? Angulo. Sa totoo lang, angulo, partner. Kasi diba? number one, sa panahon ngayon, alam naman natin, number one, nagtaas ang bilihin sa Pilipinas, inflation rate. So kung tutuusin naman, ako, napansin ko naman kung tutuusin, to be honest, mas mababa pa ang Pilipinas unlike sa ibang bansa. Sa ibang bansa, matataas ng bilihin talaga. Turkey. Yeah, partner, nagpunta tayo ng Hong Kong. Magkasama tayo with my family. Nakita mo yung partner, difference. Diba? The biggest difference. Magkano ang isang mineral water doon, papatak? Yung isang 1.5 na mineral water nila doon, okay, yung half liter. Di ba nasa 250 pesos kung sumamuhin mo sa Pilipinas? Sa peso. Kaya nga nagtataka ako, no? Totoo na tumataas ang bilihin. Totoo rin na tumaas din ang sahod ng mga Pilipino. Ang question kasi dito, sa pagtaas ng sahod ng Pilipino, domino effect yan. Oo. Partner, domino effect yan, to be honest. Magdo-domino effect yan. For example, si Colgate, may empleyado. Nagtaas ng 100 pesos ng sahod. Magkano na regular ngayon? 695? 600. Magkano, partner? 695. 695 pesos. 695 pesos na taas sahod. Another 100 pesos. Ang mangyayari nito is tatama ito sa consumer. Babawi sa consumer. Yes, babawi sa consumer. Hindi lang yun, partner Alam naman natin na in every holiday, every Christmas holiday na nangyayari every year, tumataas ang presyo ng bilihin. Correct. Tumataas ang presyo ng gulay, ng prutas, ng dairy products, ng canned goods. Lahat yan apektado. Correct. Kasi bakit? Tumataas din kasi ang demand. Alam naman natin in terms of business, kapag mataas ang demand, mataas rin ang price range. Correct. Kasi mas kailangan ng Pilipino. Correct. Kaya nangyayari ganyan. So for example, tumaas ang sahod ng taong bayan. Totoo naman Tumaas. Tapos, kasabay tumaas din ang bilihin. Kasi si kumpanya, babawiin din sa consumer. Yung pampapasahod ng another 100 pesos.
So, the consumer sacrifice the they'll do the sacrifice. They do the sacrifice, the 100 pesos para increase. Para mapunan. So, parang di malugi si kumpanya. Ngayon, ang tanong ko dito, saan nakuha ni Secretary na kasya na ang 500? So, sang anggulo. Tinignan ko to sang anggulo. Doon sa mga talagang pinakamahirap sa pinakamahirap. So, kung may mahirap na, may pinakamahirap pa. Pero, ilan bang percentage ng pinakamahirap sa mahirap? Yun na nga eh. Yun nga ang tanong ko doon. So, for example, kasya na ba yung magluto ka ng corned beef? Magluto ka, maghain kayo? Kasya na yun? Kasi sa totoo lang, the Filipino is very sentimental in terms of Christmas eh. Oo. 'Di ba? Diyan kasi nabubuo yung yung pamilya. Diba? So sabay-sabay kayong kumakain, sabay-sabay kayo nagno-noche buena, sabay-sabay kayo nagkwekwentuhan. Yung mga hindi nag-uusap, 'di ba? Doon mo nakikita na nag-uusap-usap at doon mo nakikita na nagsasama-sama sila kasi sa araw-araw hindi na nagtatagpo yung mga yan kasi because of dahil sa trabaho. Sa trabaho, daily routine nila, daily routine nila. So ngayon, hinanap ko yung situation na yun. So nakita ko sa poorest of the poor. Sino yung poorest of the poor? Sino yung poorest of the poor? Yun yung mga talagang ikahos sa buhay. Ikaw sa buhay, kasya ni 500 talaga. Pero, based on the data ng Pilipinas, mas kukonti ang poorest of the poor. Oo. Yung poorest of the poor, sila yung mga nagjajaryo, bote, pangangalakal, kalsada, malimos, yan yung poorest of the poor talaga yon. Pero magugulat ka pa nga dyan, partner, ganyan mo makikita yung mga yan, pero at the end of the day, mas may pera yan minsan. Yes, diba? Correct. Ito partner, nakakagulat to. Sila yung poorest of the poor, so kasya na sa kanila talaga yung 500 pesos. Ngayon, ang tanong ko dito is, tama ba yung sinabi ni DTI? Sa palagi ko, hindi. For me, hindi. Hindi. Sablay yung 500 pesos. Pag mo mo sa totoo lang kung talagang ikaw tao ka, punahin ko lang hindi ako natatakot pa muna dito. Sa totoo lang, ang Pilipino is not the poorest of the poor. No, sa totoo lang, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sa panahon niya bilang presidente, tumaas ang GDP natin, tumaas din ang ating economy. Ekonomiya, yeah. Number 1, we are the fastest growing economy sa buong Asia. As of this moment, we are number 7. Imagine, as of now, we are number 7. Pwede pa tayong pumanik up to 1. Mas mabilis pa sa China. Meaning to say, partner, kaya ng Pilipino. So, ang thinking ko is makakapag-noche buena na ang Pilipino siguro sa halagang 2,000 pesos. 2 to 3,000. 2 to 3,000 pesos. That's the price range. Pero hindi mo kailangang i-encourage ang Pilipino na 500 lang sapat na. Hindi, nilolo. Sa totoo lang, ginagawa mong kawawa Pilipino. Oo. Kumbaga, hindi mo binuboost ang self-esteem ng Pilipino. Yes. Minamaliit mo ang Pilipino. Diba? Pamamaliit ang ginagawa mo. Sa totoo lang, yung ginawa ng DTI secretary niya, hindi ko gusto eh. If I'm not mistaken, sekretaryo na. Sekretaryo na. Pero ang alam ko, isa sa may-ari ng isang brand ng damit. Okay. Yeah. Medyo alam na entitled, mayaman. No? So, in short, hindi niya rin naranasan yung saltang 500 sapat na. Oo. Hindi niya mararanasan yung partner. Bakit? Kasi sinilang siyang may ginto at pilak na kutsara tinidor. Yun na nga mahirap doon. Diba? Ang sa akin lang partner. Sa totoo lang, sa akin lang. Simple lang. No? Kung ikaw nanonood ka, sekretary ka, tignan mo yung Pilipino. Alam mo ba sa bansa natin, parang sinabi mo na mahirap sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Oo. Tanongin natin, naghihirap ba ang taong bayan? Hindi. Maraming trabaho. Maraming negosyo. Maraming trabaho, maraming negosyo. We are lots of investment na dumarating sa atin. That's why we are the most fastest growing economy sa buong Asia. Hindi ba alam ito ng DTI? Hindi ba nila alam to? Ako parang kailangan niya rin ng ontog-molo doon. Just your partner. Sorry to say pero para sa akin kasi yung ginawa mo or yung binigay mong statement sa public, hindi siya nakaka-boost ng self-esteem ng Pilipino. Yes, kasi yung tao, ang thinking niya is hindi ganon. Number one partner, titignan mo palagi yung situation ng Pilipino Titignan mo yan palagi. You must learn every time sa bawat pamilya na nakikita mo, partner. Hindi lang yung partner. Ang mga Pilipino, kilala tayong madiskarte. Yeah, correct. We are striving to survive. Yes. We can do anything para lang sa pamilya natin. Sabi ko nga sa'yo, ang Pilipino, pakawalan mo sa kalye, kikita yan eh. Ang masasabi ko lang,
ayoko lang mangyari sana. Baka makasalubong ka ng Pilipinong galit sa'yo, sampaling ka na 500 sa mukha mo. Oo. At ipamukha sa'yo na itong 500 na to, kaya kong isampal sa'yo. Diba? Alam mo, ang 500 pesos ngayon, parang ano na lang yan eh. Parang... Barya na lang yan, partner. Hindi mo na mararamdaman yan. Hindi mo na mararamdaman, hindi mo na indahin eh. Diba? Magugulat ka na lang, 500 mo ngayon, ilang piraso na lang din na mabibili mo eh. Kaya nga ako, I'm very disappointed to the secretary na parang pinalalabas niya ng Pilipino sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, mahirap. Hindi totoo yun. That's not true. Alam mo, sa totoo lang, ang automotive industry sa bansa natin, almost kumita ng 35%. Growing. Yeah, yan. Kumita ng 35% yung automotive industry sa atin. Bakit, partner? Yan ang tanong ko. Bakit kumita ng almost 35% ng automotive industry? Isa lang ang sagot ko dyan, partner, para sa akin. Patunay lang yan na dumadami rin ang mga Pilipino na may kakayahang bumili ng sarili nilang sasakyan. Correct. Yan ang pinaka-ano doon, partner. Yan ang pinaka-ano doon. Yung pinaka-main point na sagot mo, partner. So, ano yung sinasabi nyo na mahirap, diba? Diba? Huwag mong isampal sa taong bayan yun. Kaya nga tawang-tawa ako doon kasi pilit niyang ini-emphasize na 500 pesos ay sapat na. Alam mo, hindi ka makakabili ng ano dyan. Baka nga lang, hindi ka pa mag-spaghetti ka, hindi ka makabili. Kulang! Baka hindi ka pa makapagpansit eh. Diba? So, baka nga yung 500 na yun, yan yung baon mo during college per day. Diba? Kaya nga nakakatawa. So, ito, partner. Nag-grow ang Pilipinas. Mm-hmm. To be honest, nag-grow ang Pilipinas. Gusto tayo doon. Lumalaki ang income ng tao. Kumukonti ang mahirap. Kumukonti ang nasa kalye. 'Di ba? Di ba kumukonti na sa kalye, not like before na talagang talamak ang pulubi sa makikita, sumasampa sa jeep, diba? Sumasampa sa bus. Especially kung makita mo yung crime rate sa bansa natin, pababa ng pababa. Hindi ka tulad dati kada magpapasko, putya, dire-diretso na ang magnanakaw niyan. Nako. Dire-diretso na ang ano. Pero ngayon tingnan mo, 'di ba? Wala kang mabalitaan sa kalye, wala kang mabalitaan sa media na may namatay dahil sa pang-hold up. Wala eh. Oo. Bibihira na lang, napakadalang na. 'Di ba? Bibihira yung ano kasi ang tao nagkakaroon na ng trabaho. Yeah. One of the most important na binigay o pinagkaloob o biyaya natin mga Pilipino sa pagboto dito kay Apo Presidente Bongbong Marcos, no? Isa yan sa mga naging benepisyo natin, yung paghahatak niya ng investors sa bansa natin, which is yan ang pinaka nagpa-boom sa Pilipinas at nagbalik sa atin sa rurok at nagbigay ng maraming trabaho sa kapwa natin Pilipino. Yes. Like example na lamang. Right now, 'di ba? We have the investors. Example na yung Green GSM. 'Di ba? Yung mga modernized taxi ngayon. Ang daming Pilipino nagkatrabaho. 'Di ba? Imagine mo, 'di ba? Imagine mo sumasahod sila, kumikita sila ng 15-30, kumikita pa sila ng another excess, may incentives pa. Yeah, incentives. 'Di ba? Yan yung mga nagagawa which is binomodernize ni PBBM lahat. Kaya nga dun sa secretary na nagsabi noon, hindi ko talaga matanggap sa niya nakuha yung 500 pesos. Alam mo, I challenge dito sa secretary na to. Sina-challenge kita, samahan kita, bumili ka ng pang Noche Buena na halagang 500 pesos. Tapos pag hindi mo nagawa yan, pupusta ako sa iyo, pupusta ko sa iyo. Burahan tayong channel. Burahan tayong channel. Pag hindi mo nagawa na bumili na kasyang spaghetti pang 500 pesos mo, tatawanan kita. Hindi lang pang spaghetti, partner. Sabi niya may pang salad pa. Ha? Oo. Kaya naloka ako eh. Naloka ako dun sa part na yun. Sabi ko, wait lang. Anong alam mo sa quotation? Eto, papakita. Ano alam mo sa budgeting? Pakitaan natin sila ng isang sample. Sige, pakita natin na. Ate Marge, pagin nga ako ng isang pakita natin yung example ng isang pang Noche Buena package. Ito, hindi ko na nga sasabihin kung saan galing ito ha. But ito ay bigay sa amin. Pang Noche Buena package. Ano ang example ng isang Noche Buena? Ito. Tignan niyo to ha. Ayan po ang example ng isang Noche Buena package. Ito ba may halagang 500 piso? Iniikot ko na lang. Noche Buena package. Papakita natin, partner. Ayan. Ayan. May pang Noche Buena package bang ganyan? Halagang 500 piso ba to? Ako, partner, pag tinignan ko to, minsan na hindi naman ako namimili sa palengke sa grocery. Tansya ko sa quotation nito, more or less 1.5. 1.5. Diba? 1.5. Kasi imagine mo yung mga brand nito. Hindi naman to mga brand na pucho-pucho lang. Meron kang Del Monte, may Nestle ka, diba?
So makikita mo pa lang yung presyo pa lang nandun na. Andun na. Sa pangalan pa lang. Sa pangalan pa lang. Magkano pa isang ganito? Napakalaking napakalaking na. So yung pinapakita namin sa inyo, this is the example ng isang Noche Buena package. So ayan. Ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, partner, mali ka kasi sa sinabi mo kanina 1.5. Ito partner, para ho sa mga subscriber namin, para ho sa mga Pilipino. Pag nahulaan ninyo kung magkano eksakto nito, ipamimigay ko to sa inyo. Yan, sasabi mo. Kainis. Pamimigay ko to sa inyo. So mga magko-comment down below, ay nako, abangan nyo to, ipamimigay ko to sa inyo. Ako, partner, masaya na ako. Kompleto na tayo. We have a lot of blessings that we have, partner. So ako naman, syempre, tayo Pilipino tayo, hindi ko pagkakait sa inyo to. Kung nahulaan ninyo yung eksaktong amount nito, please comment down below. Ayan na. Yung tutumpa kahit tumingin lang. So, mali si partner doon na 1.5 Actually, yun yung pare partner pang salad at pang spaghetti pa lang yan. Oo nga Diba? Tingnan natin kung mabibili 500 pesos niyan. Kasi parang ang sakit ng partner kasi bilang public service ka, sinasampal mo sa mukha ng taong bayan. Mm-hmm. Yung halagang or yung presyong 500 is sapat na para sa pamumuhay nila. Parang hindi mo na sila binigyan ng pagkakataong umunlad. Mm-hmm. 'Di ba? Napaka-close-minded nung thought na 'yon, nung pag-iisip na 'yon. Ibig na dapat hikayatin mo sila na ngayong Pasko, magbigayan tayo, magdiwang tayo ng masagana. Hindi, 500 pesos sapat na. Alam mo kaya nga kinukundin ako itong secretary na to kasi hindi tama yung sinabi niya for the Filipino people. Hindi tayo kawawa. It saddened me really. Hindi tayo kawawa. Alam mo sa totoo lang, one of my bonuses is we have the president na mayroong puso. True. Di ba? Meron tayong presidente na may puso. Di ba? Yun na yung benepisyo na makukuha natin. To be honest, ayoko na nga humingi ng Christmas, Christmas wishes Because one of my wishes is magkaroon lang ng mukha yung ekonomiya ng bansa natin. Masaya na ako doon Kapag gumanda ang ekonomiya ng bansa natin, gaganda ang buhay natin everything will follow. Diba? This is for everyone. This is for the Filipino people. Hindi ito para sa akin lang. Hindi ito para sa akin na nag-iisip ako ng gano'n. Para sa akin lang, isip ko lang siya. Pero iniisip ko is para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Partner, nasa atin Nasa atin na lahat Meron na tayo ng gusto natin. Kung gusto natin kumain sa labas, wish ko makakain tayo sa labas. But, wish ko rin sa sarili ko na sana lahat din ng Pilipino. Sana lahat din ng mga kababayan natin. Kaya, partner. Kaya ako nalulungkot sa sinabi nito na dinadown mo yung pagiging Pilipino ko. Dinadown mo yung mga kababayan ko. Kaya nga nakita ko si Katrina Halili, ginawa niya yung challenge Diba? Lumakpas siya. 619. Sabi niya, di talaga kaya. Di talaga kakayanin. Nasasaktan ako dun sa part na parang dinadown mo yung Pilipino for 500 pesos. We are not for 500 pesos. We are Filipino. Imbis na dapat ini-encourage mong Pilipino na maging masaya, masagana, ngayong darating na Pasko, magdiwang ng magaangang loob. Parang binigyan mo ng bigat ng loob yung mga tao. Correct. Diba? Kaya mo ngayon, lalo kang namuro. Diba? Ako sa akin lang. Yung mag-isip-isip ka rin kung minsan, lahat ng bibitaw mong salita, if you are public servant, you're supposed to be dapat aral na aral mo yan. Tandaan mo, as a public servant, you should building Filipino up. You should building people's mind going up. Yes, kailangan not going down or not to be destroyed. You need to encourage our kababayan na, ito tayo. Yeah. Umaangat na tayo. Itong kaya natin. Diba? Hindi to panahon ng Duterte administration. Baka papatrending lang naman siya. In fairness naman, nag-trend siya. Parang marami siyang pinag-usapan. Pero para sa akin, hindi ito Duterte administration na eto okay na to. Sardinas okay na to. No. We are not for sardinas. We are not for 500 pesos. We are Filipino and with the dignity to our heart. Pinaghahandaan natin ito every year. Naghahandaan natin ito every year. Binubuhusan natin. This is once a year na magkakasama ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino at sa lahat ng mga kababayan natin. Pinaghahandaan natin ito because this is our special day with our Lord God. Yes, tama ka dyan, partner. Diba? Kaya nga, please lang,
bago ka magsalita ng kung ano pa man sa media, think before you talk. Yes. Nang hindi ka napupuna. Yes. Nang hindi ka na babash. O baka talaga namang nagpapatrending ka lang talaga. But I don't know sa kanya, pero I think malalaman ng presidente to. But gusto natin parating sa taong bayan na hindi tayo naghihirap. Yes. We have a lots of job here in the Philippines. Kung tutusin, kaya natin mabuhay. Sa ekonomiya lang natin. Magtiwala lang tayo sa gobyerno. Yeah. And anyway, mga kabayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. And si Kuya Heb naman po ang inyong lingkod. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Ipapamigay ko to, ha, yung pinakita ko sa inyo kanina dito. Sayang, nakahula. Kailangan lang, i-comment nyo, pinakamalapit na halaga. Hindi siya 1.5, mga kababayan ko. Maniwala kayo sa akin.